Good evening, everyone. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden, nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket. It is set on a lampstand, where it gives light to all in the house. Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father. Matthew 5, verses 14 to 16. We've all experienced a time when the lights went out and we were in darkness. In this case, if you were to light a candle and place it in the center of the room, its light would make quite a difference. One candle in a darkened room transforms that room, making it a more comfortable dwelling place. Using that image, consider the first line in Jesus' metaphor above. You are the light of the world. Try to see yourself as that single candle in the darkness. That is your mission. Just as a single candle can give light to an entire room, so you are capable of being a source of light for many others. One of the primary missions we have all received in life is to allow the light of God's grace to shine before others. The result of fulfilling this mission is that others will see our good deeds that were inspired by God, and they will in turn glorify the Father in heaven. Thus, your mission of radiating the light of Christ for others results in God being praised and glorified. This full statement of Jesus is especially helpful to consider when we struggle with pride. Pride is a way of pointing to ourselves. It's an act of selfishness by which we place ourselves in the spotlight as a way of trying to become the object of others' praise. But what Jesus tells us is that when we properly fulfill our role of being the light of the world, when we radiate the light of Christ, others will be inspired not to praise us, but rather to glorify God as He acts through us. This is quite a difference. With that being said, the beautiful thing about God being glorified is that God often wants us to share in that glory. That means that if you were to do an act of charity for another, and they were deeply grateful to you and thank you, their thank you is an act of glorifying God when it is understood that you acted out of love of God. God is praised when we, His children, give and receive love and honor between each other on account of our faith. Reflect today upon two things. First, think about those upon which God has called you to shine His light. Who is it in your life who needs an act of love, charity, mercy, forgiveness, or compassion? Commit yourself to becoming God's light for them in their darkness. Second, think about those who have shown the light of Christ upon you. When this has happened, how did you respond? Hopefully your response was one of gratitude that not only returns love to the other, but also glorifies God through your gratitude. Be the light of the world to a world in need, and seek out that light as it shines brightly through others. This is the only way to step out of the darkness that constantly tries to pervade us. And God bless you.
Mga kapatid sa pananampalataya, nandito po tayo ngayon sa panglimang linggo ng karaniwang panahon. Isa pong napakagandang panyaya sa atin na kung saan hinihimok tayo ng Panginoon na tayo bagay maging asin sa sanlibutan at maging ilaw sa mundo. Kapuna-puna po ang katangian ng isang asin. Ang asin ay isang napaka-importanteng sangkap sa bahay at sa ating pamumuhay. Ika nga po'y ang bawat isa sa atin ay may napaka-importante, napakahalagang papel upang maipalaganap, dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan. Batid po natin na ang asin ay napakahalaga dahil ika nga po'y ito'y nagbibigay lasa. Ang asin ay napaka-importante dahil kahit kaano kasarap ang ating kinakain, kung wala ang asin, narabagang wala lang, parang walang silbi, parang walang saysay. Ang bawat isa po sa atin bilang mananampalataya ay inaanyayahan makapagbigay lasa, kahulugan, kabuluhan sa ating buhay bilang mananampalataya. Sa gitna ng mga suliranin, pagsubok, sakuna, tayo man din ay magbibigay ng inspirasyon. Tayo man din ay magbibigay ng bayang pag-asa sa gitna ng ganitong mga problema, suliranin sa buhay. Alalang bagay, ang bawat isa po sa atin ay magiging asin sa sansin. Isang mahalagang katangian din po ng isang asin ay ito'y nagpipreserba sa gitna ng problema ng pagkabulok ng mga pagkain. Ang asin ang siyang nagbibigay ng preserbasyon. Ika, sa gitna ng mga pangyayari sa buhay, sa gitna ng mga pangyayari sa ating lipunan, ang bawat isa sa atin ay dapat magpreserba, magbibigay ng kahulugan, magbibigay ng kabuluhan ng mga pangyayari sa ating buhay, sa ating pagkikitungo, sa ating kapwa. Isa pa pong napakahalagang karakter ng asin ay ito'y umapatay ng daw sa mga bakterya. Sinasabi po nilang antiseptic. Tulad ng asin, tinatawag din tayo sa ating komunidad, sa ating pangayanan upang mapamanatili natin ang magandang pagsasamahan bilang asin. Pinapatay natin ang mga bakterya ng inggit, chismis, bisyo, kawalang pakialam at napakaraming bagay pa po ating pagtutunan ng pansin. Ang pangatlong napaka-importante din katangian at karakter ng asin ay ito'y kulay puti. Kulay na sumisimbolo ng kadalisayan. Bilang Kristiyanos, kailangan natin ng mataas ang ating mga standards sa buhay. Bilang mga Kristiyano, tayo dapat ang una-unang magiging tapat at totoo sa ating mga ugnayan, relationship na meron tayo.
panghahawakan at isabuhay na awan natin. Una tigit ang kadalisayan sa pananalita, pag-uugali at pag-iisip. Amen. Ito ngayon po, mga kapatid, ang hamon sa bawat isa na sa atin ngayon na mapanatili natin ang pagiging asin sa sarili at sa kapwa. Sa paanong pamamaraan, tundin natin ang paghihimok sa atin ni Propeta Isaias sa unang pagbasa. Sabi po niya, ang masasamang salita ay iwasan. Ang mga nagugutom bigyan ng makakain. Ang mga walang tahanan patuloyin. Ang mga hubad ay damitan. Sa madaling salita, hinahamon tayo ngayon na makisangkot sa mga corporal works of mercy at iwasan ang anumang makasasama sa ating kapwa. Kapag naisa katuparan na po natin at naisa buhay ang mga ito, hindi lamang tayo naging asin, nagbibigay lasa, nagiging maliwanag na halimbawa at modelo rin tayo sa ating kapwa. Yan pa man, hindi lang ang kapanyang pagiging asin, kundi tayo man din ay hinihimo upang maging ilaw sa mundo. Magbibigay ng inspirasyon, magbibigay ng direksyon, tanglaw, pag-asa sa mga taong nawawalan nito. Pag-asa sa mga taong lugmok sa pagkawalang bahala, discouragement, pagkagumo ng bisyo, at dalhin natin ang pag-asang dala dulo ng ating Panginoon Diyos. A pleasant Sunday, brothers and sisters.